Magandang araw mga kaibigan. Ito, may updates tungkol sa ating minamahal na Tatay Digong. Ano nang kalagayan niya sa The Hague, Netherlands. May update, post-update ni Attorney Harry Roque. Salamat at mayroon tayong Harry Roque doon na nag-monitor sa kalagayan ni Tatay Digong. Ito, may kinagigiliwan siyang isang bagay na talagang lalo siyang tatalino, lalo siyang magiging matatag. Number 1, FPRRD keeps himself busy watching television and reading. So at least hindi boring ang kanyang life. Kung TV, baka Netflix. Then reading, nako, lalong magkakaroon ng wisdom o talino ang ating Tatay Digong sa kababasa. Okay, next. On Pulse Asia Survey, FPRRD was very happy with the results showing his 63% trust rating. Bong to PRRD, Bong yung kapatid niya. Wala ka pang ginagawa niyan, nasa kulungan ka pa. O nga, grabe ano? Ang laking sampal nito sa nakaupong presidente. Siya, trabaho ng trabaho, no? Ginagawa niya ng lahat na makakaya niya. Tapos, ang nakuha niya is highest 42% distrust rating. Ang taas ng distrust sa presidente ngayon. Kumpara kay BP Sara, 25% lang ang distrust rating niya. Si Tatay Digong, 17%. Balik rin natin sa trust rating, 63% si Tatay Digong, 50% kay BP Sara, 39% lang ang sitting president. Tinanong siya ng media, ang presidente, bakit ganyan? Sabi niya, hindi naman nasusukat ang performance ng isang tao sa isang survey lang. Ibig sabihin, tinasantabi na, binabaliwan na yung survey. Ganyan naman Pag ang resulta ng survey hindi pabor sa kanila, wala lang. Kailan kung pabor, tuwan-tuwa. So, expect natin ito Tangery Survey and Okta Research. Wag na kayong magtaka, may lalabas na survey results nitong dalawa na magpapakita na ang taas ng rating ng Pangulong Marcos Jr. Expected na yan. Okay, next. FPRRD was very happy of the May 24 Filipino gathering at The Hague. Ayun, basta nandun si Senator Robin Padilla, nandun si Attorney Roque, maraming nagsalita na nakakapanood ako sa Facebook Reel, yung gathering. Masaya nga. Ito, nakakatuwa. FPRRD asked his brother Bong to buy him corduroy pants. Kayong mga bata-bata pa, hindi nyo na alam ang corduroy. Ako, I think high school ako noon. Paborito ko itong corduroy pants. Medyo malambot na stretchable. Ngayon, wala na akong nakikitang corduroy. Saan ba tayo makabili ng corduroy pants? Dahil baka kung pwede nga sana, magpagawa tayo ng bell bottom. Yan yung mga uso ng kapanahon na natin. Yung mga kaedad ko, senior citizen na. Nakakatawa itong Tatay Digong natin. Hindi niya nakakalimutan yung corduroy pants. Okay, dalawa na lang. Ito. FPRRD's youngest brother, Bong, informed the former president that BP Inday Sara is coming to The Hague. Actually, nakarating na, nandun na sa The Hague ang BP Sara. Kasama si Senator Amy. I think bukas pa. May 30, bukas Yon ang scheduled meeting niya with PRRD, bibisitahin. I don't know kung makakasama ba si Senator Amy sa loob. Baka hindi, di sa labas na lang. But I am very sure, matutuwa si PRRD yung presence ni Senator Amy
sa The Hague. Dito mo makikita yung pakikipagkaibigan ni Senator Amy sa mga Dutertes. Grabe yung pagpasalamat niya sa nung proclamation rally ni Senator Amy. Talagang special mention niya si Tatay Digong natin na hindi ako mananalo kung hindi dahil sa kay PRRD at kung hindi dahil sa kanyang anak na si BP Sara. to the point na pati kapatid niyang presidente, hindi niya binanggit sa kanyang proclamation speech. Nung tinanong siya ng media, sabi niya, wala, basta nakalimutan ko lang. Wala din itong Senator Amy. May pagka-Alaskador din, kung nakalimutan lang daw ang kapatid. And then, ito na, yung medyo malungkot. Malungkot ang ating Tatay Digong. PRRD felt sad after having been informed of the demise of Freddy Aguilar. Nakakaiyak yung kanta ni Freddy Aguilar nung sa loob ng Malacanang, yung umupo na si Pangulong Duterte. Grabe, sinave ko na yan Ilang beses ko na yung narinig yung awit na yun. Hindi ko lang pwedeng ma-play dito dahil baka ma-copyright tayo. Panahon na para sa pagbabago. Kay Digong tayo. Ganun, no? Para maalis ang korupsyon. Talagang lahat ng kataga sa kantang iyon is really very sincere. It speaks about our Tatay Digong. At sayang, pumanaw na si Freddy Aguilar, but his songs remains in our hearts. So rest in peace, Freddy Aguilar. Okay, so yun po ang mga update. Magbasa lang tayo sa mga comments. Nads Alarba, miss ka na namin, Tatay Digong. Yes, miss na. Sharon Rosel, we're happy to know he's in good spirits. We're always praying for you, Tatay Digong. Love Lynn, sabi niya, thank you po for the updates. Mabuhay po kayo. Ram Lindit, so happy to hear he is now watching TV again dahil ayaw na niyang gawin ang mga ito. We will continue to pray na makabawi ka na, Tatay. Yes, sign of kwan na yan sign of recovery, sign of naka-adapt na sa environment ni Tatay Digong dahil nag-i-enjoy na siyang manood ng TV at magbasa. Mabuhay po ang ating Tatay Digong. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig or makapatayo sila ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon muna ni ang yero nga gihatag sa mga tao ug karon dagan sila nga nagtabangan. Kapunang ko ang isa na rin kasi hindi ko ito sa iyo. Mas may tanaka pa. Angat kita kawas ko ay resito labak. Salamat kayo sa pagpapatake na kami sa sinay na pasasama kayo. Salamat kayo.
Kadugay na nga panahon na dagan ni Witsin para sa among waiting shed sa City Garden. So dagan salamat Okay, salamat kaayo. sa sponsor. Salamat sa inyo.